Hallelujah. Muli, can we give Lord another mighty clap offering? Palakpakan mo muli ang Panginoong Diyos. Come on, hallelujah. Sabihin mo kay Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, awitan mo ang Diyos. Na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang, hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito. Thank you for the good weather. Hallelujah. Hallelujah. So sa oras na ito naman, mga kapatid, ibigay mo yung pinakadabas mo namang pagsayaw kay Lord. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng mga pinalaya ng Panginoong Diyos ay sumigaw na malakas na Amen. Hallelujah. Come on. Yes, Lord. Malayang, 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 malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan.
kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, malaya, malayang, malayang, malaya. Woo! Hallelujah! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Lahat ay sumigaw, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, woo! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magbawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw,
nagmamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Jesus, tunay nga pong napakabuti mo. Oras sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we are standing in the midst of this world, Lord God. We are giving you the right honor and praise and thanksgiving. We are giving our King the highest praise, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Father Jesus. Oh, hallelujah. We are worshiping. We are giving you praise, Jesus. And we pray, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa aming isang buong linggo na nararanasan namin ang patuloy mong pag-ibig, ang patuloy mong habag at biyaya sa iyong mga lingkod, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, we pray, Panginoon, as we worship, as we listen to your word tonight, Lord God, oh, remove every distraction in this place. Oh, hallelujah, even the weathers, Lord Jesus. Oh, we command this, Lord God, to be still. Hallelujah. As we continue this program, as we continue this service, Jesus, let there be your name be above all name, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ang siyang maihayag
habag ngayong gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, maranasan namin ang iyong himala at biyaya habag ngayong gabing ito, Lord God. Hindi po kami uuwi, Panginoon, na hindi namin nararanasan ang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Father Jesus. We thank you, Father God. We glorify your name. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan nga natin ang Lord. Sige po, may ilalakas pa yan. May ilalakas pang palakpak yan para sa Panginoon. Maraming salamat sa Lord at nandito ka ngayong gabing ito. Maraming salamat sa Lord dahil bagamat bumabagyo, present pa rin kayo. Congratulations. Pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, ibang klase ka. Ha? Ibang klase ka sa Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat. Ngayon po ay sineselebrate natin ang Father's Day. Kaya pakisabi nga, yung lahat ng tatay na naririto, Happy Father's Day. Ayan. Happy Father's Day. Yung mga tatay na naririto, ayan, Happy Father's Day sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tatay na kagaya natin. Yung mga tatay na magiging tatay pa lang, thank you na kaagad. Okay? Alam nyo po ba na ang mundo ay nagdiriwang ngayon ng Happy Father's Day? At atin pong binibigyan ng karangalan lahat ng tatay, anumang ang lakad nila o lakarin nila sa buhay. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid na naririto at manunood sa atin sa live, ang ating pong generation, tinatawag na po na fatherless generation. Fatherless. Ito daw, generation na ito, wala na daw pong mga tatay. Bakit po? Pakinggan nyo to, ha. Importante ito. Kasi 57% ng mga bata na isinisilang ngayon sa Pilipinas ay pinanganak po ng hindi kasal. Ayon po sa World Health Organization, ang survey nila, around 15 million po na mga single or solo parents sa Pilipinas. 15 million ang nagkaroon ng anak ng single or solo parents sa Pilipinas po. Around 95% ay mga babae. Yan po ay national statistic. Ibig sabihin, maraming mga bata ang lumalaki na walang tatay sa kanilang tahanan. Wala po yung presensya, yung gabay, proteksyon at pagmamahal ng isang ama. Importante ito, pakinggan nyo ito. Ayon po sa survey sa UP Population Institute, pakinggan nyo to, ha. Ayon po rito, 67% ng mga kabataan ngayon ay pinalaki po ng parehas na magulang. 67%. Ibig sabihin, nasa mga 33% ang wala pong either nanay or tatay. Sa 65% na yan, ang edad po ay 15 to 19 years old. Nasusundan natin. 68% naman ang nasa edad na 20 to 24 years old. Tingnan nyo po yung record. Ayan. Mula po 1994 hanggang 2021, nakita natin pababa ng pababa yung percentage ng mga kabataan na pinapanganak na hindi po kasama yung nanay at tatay. Susundan natin. Imagine niyo, noong 1994, 84% po yung statistic. 2002, 83%. 2013, 83%. Hanggang 2021, 66%. Ibig sabihin, mas maraming kabataan ang isinisilang na nanay lang ang kanyang kasama. May kausap pa ako. Or maraming porsyento ang mga kabataan ngayon na sinisilang na ang nagpapalaki sa kanila hindi po ang tatay or ang nanay, kundi ang lolo at lola. Tingnan niyo po itong isa. Ayon po sa pag-aaral, ito po yung mga common reasons bakit po hindi napapalaki ng magulang ang kanilang mga anak. Sabi po rito, tingnan nyo, malaking porsyento po ang nagmumula sa
dahilan na yung kanilang magulang ay nagtatrabaho abroad. Around 45% yung magulang po either nagtatrabaho sa abroad o nagtatrabaho sa probinsya or sa Maynila. Nasusundan natin. 38% yung tinatawag na marital separation. 38% ng mag-asawa o magkarelasyon ang naghihiwalay. Okay? At 17% naman yung magulang nila namamatay. May kausap? Sa madaling salita, yung mga kabataan sa panahon natin ngayon, lumalaki ng walang tatay. Ng walang magulang. It's either yung kanilang tatay ay namatay, kagaya ng sinasabi ng MC natin kanina, ng ibang bahay, ng ibang bansa, or meron naman tatay kasama nila pero hindi po nararamdaman na tatay sila. Ang tawag dyan, absentee father. Or yung tatay nakasama naman pero malayo ang loob sa kanilang mga anak. Meron naman talaga walang tatay. Pero mga kapatid, ano man po ang napagdaanan natin sa ating mga tatay, wala man tayong magandang example ng tatay, wag po nating kalilimutan ng ating Ama na nasa langit. Ito po yung ating pinakatatay sa lahat. He is our Father, our Heavenly Father. Makinig kayo mabuti. Sa lumang tipan, sa Old Testament ng Bible, ang Diyos po ay inilarawan bilang tatay. Alam nyo kung ilang beses? 15 times. 15 ulit, nilarawan ang Diyos bilang tatay. Okay? Sa New Testament naman, ang Panginoong Hesus ay tinatawag ang Diyos bilang Ama. Alam nyo kung ilang beses? 165 times. 165 times tinawag ni Jesus ang Diyos bilang Ama. At kasama po dyan, pakinggan nyo to, si Apostol Pablo. Yung sulat ni Apostol Pablo, around 200,000 times, tinawag niya ang Diyos bilang Ama. Ang ating manlilikha ng langit at ang lupa ay ang ating Ama. Nandiyan pa kayo? Sa katunayan, ang word na ginamit ni Jesus sa original language ng Bible ay Abba Father. Ibig sabihin talagang iniibig kong Ama, pinakamamahal ko at kaisa-isa kong Ama. Kaya hindi nakapagtataka bakit ganyan po ang nangyayari sa ating bansa, kasi ang major religion sa atin, which is the Catholic, yung kanilang mga leaders, wala pong model ng isang father. Naintindihan natin? Walang fatherhood na nangyayari. Dahil po yung mga leaders sa main religion natin sa Pilipinas ay hindi po naging tatay talaga. Okay? But sa another topic, pero gusto ko po makita ninyo yung pinaka-topic nating ngayong gabi, yung ating Diyos Ama na nasa langit bilang ating perfect Father. Hello, sino rito ang perfect na tatay sa kanyang mga anak? Meron ba rito? Wala pong perfect na tatay. Tama ba? May mga pagkukulang tayo sa ating mga anak. Tama? May mga pangako tayo sa mga anak natin na hindi natin kayang tuparin. Pero huwag kayong mag-alala, meron tayong Diyos Ama na nasa langit na siya po yung example, siya po yung model ng isang perfect Father. Kaya nga po, babasahin natin ngayon sa Book of Matthew chapter 6 kung saan nilarawan ng Panginoong Hesus ang Diyos na nasa langit bilang Ama. Basahin natin ng sabay-sabay sa Book of Matthew chapter 6 verse 9 to 15. Ang sabi ng Bible, "Pray then in the way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive
your offenses. Pinamagatan ko po ang salita ng Diyos. Ang title po ng pag-uusapan natin, Perfect Father. Pakisabi nga po, Perfect Father. Wala pong perfect na tatay dito sa mundo. Pero meron tayong perfect na Diyos Ama na nasa langit. Para di natin makalimutan, bibilisan ko na lang po, and after ng service natin, I pray in Jesus' name, hihinto na yung ulan. Amen? Para di natin makalimutan, tandaan natin yung word na Papa. Sabihin nyo nga po, Papa. Pag sinabing perfect father, ganito daw po ang katangian ng isang perfect father. Yung word na Papa. Ayan, Papa. Sadya po yan, 2 P. Papa. Okay, ano ibig sabihin yan? Number 1, ang perfect father dapat provider. May kausap? Number 2, ang perfect father dapat he assures. Sinabing assures, he protect. Iniingatan ang pamilya. Pangatlo, ang perfect father, he pardon. Nagpapatawad. Pang-apat, ang perfect father dapat passionate. Nagsasakripisyo para sa pamilya. And panglima, ang perfect father, he is above all. Preeminent, nakahihigit sa lahat. Ito po yung katangian ng ating perfect father, which is our Heavenly Father in heaven. Are you ready, mga kapatid? Number 1, yung word na provider. Ang isang perfect father, dapat nagpo-provide para sa kanyang pamilya. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 6 verse 11, ano sabi diyan? Give us this day our daily bread. Ang sabi ng talatang ito, ang Diyos Ama na nasa langit, nagkakaloob sa atin ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Yung word na ginamit diyan, yung daily bread, yan po ay ibig sabihin niyan, yung pangangailangan natin sa araw-araw. May kausap. Alam nyo, ang maganda rito, pag binabasa natin yung original language ng Bible, makikita nyo yung word na ginamit na daily bread, hindi lang yan yung kailangan mo sa araw na ito. Yan po ay pinagsamang salita na ibig sabihin, anuman ang kailangan mo sa araw na ito, kayang i-provide ng Panginoon. Hello? Ang isang mabuting ama, nagkakaloob ng pangangailangan ng kanyang pamilya. May kausap? Ulitin ko ha. Ang isang mabuting ama, nagkakaloob ng kailangan ng kanyang pamilya. Kaya yung mga tatay rito, dapat ang isang tatay masipag at nagbabanat ng buto. Pag tatay ka na, hindi pwede yung tatamad-tamad. May kausap. Ito yung sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 5 verse 8, ano sabi? Anyone who does not provide for their relatives or family, especially for their own household. Pag hindi ka nagkaloob o nagbigay ng pangangailangan sa iyo mismong pamilya, anong sabi dyan? Has denied the faith and is worse than unbeliever. Mas masahol ka pa sa hindi nakakakilala sa Diyos kung hindi ka magkakaloob o magpo-provide ng pangangailangan ng iyong pamilya. May kausap pa ako. Inaasahan po ng Diyos bilang ikaw ang tatay, ikaw po yung magpo-provide sa pamilya ninyo. Yan po ang general rule. Pero sa panahon natin ngayon, kahit yung babae may trabaho na rin. But alam nyo po ba sa original, ang lalaki ang dapat na nagpo-provide sa pamilya. Hindi lang po yan pagpo-provide financially. Naintindihan natin? Pag sinabing provision o pagpo-provide, hindi ka lang po nagpo-provide ng financial sa pamilya. Nagpo-provide ka rin ng proteksyon sa pamilya. Nagpo-provide ka rin ng love sa pamilya. Nagpo-provide ka rin ng time sa pamilya. At ang pinaka-importante sa lahat, nagpo-provide ka ng spiritual sa iyong pamilya. Pamalukot na kayo. Ano? Okay pa ba kayo? Okay? Ito yung sabi ng Bible, kung wala ka pong may provide, yung sabi ng Bible. Matthew 6:25-26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala o mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan.
Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sabi ng verse, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, ano sabi? Pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na wag dapat tayong mag-alala. Kasi po yung Diyos Ama natin na nasa langit, pinoprovide niya ang pagkain at pangangailangan ng ibon. Mas lalo pa tayong mga tao. Ang Diyos natin, He is amazing provider. Siya po yung nagpo-provide ng ating pangangailangan. Alam nyo, nakakalungkot, ayon po sa survey, ang mga tatay ngayon ay nagkakaroon na lang sila ng interaction sa kanilang mga anak na mga 20 seconds na lang. Minsan 1 minute na lang. Yun na lang yung time nila para makasama ang kanilang mga anak. Kaya nga mga tatay na naririto, mga magulang, importante po na meron tayong time kasama ng ating mga anak. May time tayo physical, emotional at spiritual na pangangailangan ng ating mga anak. Ang Diyos Ama natin na nasa langit, alam niya lahat ng ating pangangailangan at hindi lang niya alam, pinoprovide din niya. Ganon din po yung mga tatay na naririto, dapat hindi lang natin alamin yung pangangailangan ng ating pamilya, pinoprovide din dapat natin yan. Amen? Pakinggan nyo ito mga kapatid. Matthew 7:9-11. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Pinapakita sa atin ng Diyos na alam niya kung ano yung best para sa atin. At alam din niya yung the best na ibibigay niya para sa atin. Hello? Hindi ibig sabihin yan, mga tatay, na hindi na tayo magtatrabaho kasi ipoprovide naman ni Lord lahat. Hindi po ganun. Pakinggan nyo to. Sabi sa Bible, 2 Kings 4:3-4, alam niyo yung kwento ng isang babaeng balo na nawala na po siya ng asawa, namatay na, at wala na siyang mapakain sa kanyang pamilya, at yung kanyang pinagkakautangan, kinukuha na yung kanyang anak. Pero lumapit siya kay Eliseo o kay Elijah. Ganito po yung sabi ni Elijah, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at tumiram ka ng mga lalagyan ng langis at hanggat meron kang mahihiraman. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Ano po nangyari? Sabi diyan, umuwi nga ang babaeng balo at pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So hindi alam ng ina na napuno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pinapakita po ng kwento na ito, bagamat ang Diyos po ay nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan, kaya niyang i-multiply, kaya niyang paramihin, kaya niyang i-provide yung ating mga pangangailangan, pero meron tayong parte na kailangang gawin. May kausap? Yung babaeng balo, anong ginawa niya? Pumunta siya sa kanyang mga kapitbahay, nang hiram po ng lalagyan, at doon po pinarami ng Diyos yung langis. At yun yung dahilan kaya nabayaran po yung kanilang utang. In the same manner, mga tatay, mga nanay, tinuturuan po tayo ng Diyos na siya ang nagpo-provide, pero may part tayo na kailangang gawin. Gawin natin yung part natin. Do our best and God will do the rest. Amen? Number 1, a perfect father, He provides. Tandaan natin, nagkakaloob po ng pangangailangan ng isang mabuting ama. Pangalawa, a perfect father
assures. Pag sinabing assures, pinoprotektahan yung pamilya. Tingnan nyo sabi ng Bible. Matthew 6:13, do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Yan po ay panalangin ng petisyon sa ating Diyos Ama na nasa langit, na wag niya po tayong itatuwa sa masama at ilayo tayo sa tukso. Nagkakaintindihan tayo? Alam nyo, yung word na ginamit dyan sa original language, ilayo nyo kami sa mga pagsubok at paghihirap. At ilayo nyo kami sa lahat ng masama. Deliver us from evil. Yung word na ginamit dyan, poneros. Ibig sabihin niyan, ilayo tayo sa lahat ng sakit, pagdurusa, at sa lahat ng mga demonyo. Pakitingnan niyan katabi mo. Hindi naman lalayo yan sa'yo. Okay? Ang isang mabuting ama, pinoprotektahan tayo at ginagabayan. May kausap pa ako dyan. Yung salitang ginamit dyan, ibig sabihin po ng mga hardship or trials can be positive or negative. Ulitin ko ha. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Yung word na temptation sa original language can be positive or negative. Tingnan yung sabi ng Bible, James chapter 1 verse 13. Ano sabi dyan? Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, trials. Nagkakaintindihan tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya tinutukso ng kahit na sino. Okay? Yung word na ginamit dyan na tukso, yan po ay negative. Tingin lahat kayo sa akin. Ang Diyos po, hindi po nanunukso. Yung temptation, hindi po galing sa Diyos. Okay? Kasi yung temptation, dadalihin ka niyan sa kasalanan. Nagkakaintindihan tayo. Yung trials at pagsubok, ito po yung galing sa Diyos. Kasi po yung trials, yung hardship, yung pagsubok, ito po yung magdadala sa atin para tayo ay mabago. Yung sabi ng Bible, 1 Peter chapter 1 verse 6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Bakit daw? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mas mahalaga kaysa ginto. Ito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung positive form nung trials. Nagkakaintindihan tayo, nung pagsubok. Ito po yung nagpapatibay o nagpapatapat ng ating pananampalataya. Kailangan kasi mga kapatid, mga magulang, yung faith natin sa Lord dapat totoo at tunay. Hindi po pwedeng peke. Diba sabi ng 1 Corinthians 10:13, ano sabi? Yung mga dumaranas ng pagsubok, naranasan din ng iba. Pero hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na alam niya na hindi natin kayang lampasan. Bakit daw? Kasi tapat ang Diyos at tutulungan niya tayo sa mga pagsubok na ito. Pinahihintulutan po ng Diyos ang mga pagsubok para tayo po ay i-build up, para tayo ay hubugin. Kasi walang pagsubok na hindi mo kakayanin. Kaya yan inaalaw ng Lord. Bakit? Kasi protektahan ka niya. And protection or assurance, yan po ay part ng isang tatay. Hello? May kausap pa? Kaya yung mga anak natin, huwag natin masyadong higpitan. Bakit po? Kasi part po yung mga pagsubok na dumarating sa kanila. Okay? Part po yun ng buhay. Kailangan lang natin silang proteksyonan at gabayan. Nagkakaintindihan tayo. And part of assurance or part of protection, yung salitang discipline. Disiplina. Andiyan pa tayo. Yung disiplina po ng Diyos, pinahintulutan niya sa atin para proteksyonan at ingatan ka.
Ganyan kabuti yung ating Diyos Ama na nasa langit. Sino rito yung mga tatay? Mga tatay, mga tatay? Dinidisiplina nyo po ba yung mga anak ninyo? Papaano kayo nagdidisiplina ng mga anak? Ha? Naranasan ko nung kabataan namin, di ba, pinapaluhod sa asin. Hindi ko alam kung naranasan nyo yun. Walis tingting, munggo, di ba, pinapadipa na may libro. Ganyan po yung disiplina nung araw. Tama ba? Naranasan nyo yun? Ha? Pero yung disiplina ngayon, pag yung anak makulit, yung anak pasaway, anong ginagawang disiplina ngayon? Iaabot yung cellphone, iaabot yung tablet para tumigil. Tama? Kailangan ng disiplina. Sabi ng Bible, tingnan nyo, ang isang mabuting ama dapat nagdidisiplina. Hebrews 12:6-7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga, ano daw? Minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kaya mga anak ko, napalo ko na yan. Pero pinapaliwanag ko sa kanila na parte ito ng disiplina. Pero ngayon, pag namalo ka ng bata, kulong ka. Bantay Bata 163. Tama ba? Hello? Kaya yung mga generation ng mga kabataan ngayon, talagang wala na, malayo na. Kaysa nung generation ng mga kabataan noon. Naintindihan natin? Sabi nito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Hindi po madali na paluin ang sarili mong anak. Tama? Naawa ka kung minsan. Di ba? Naaawa ka. Pero sabi niyan, kailangan nating tiisin. Kasi yung discipline, parte yan para sila ay matuto. Hello? Ako po, may mga anak ako, hindi lang yung anak ko na yan, may mga anak din kami spiritual. Pero kailangan natin silang tiisin kasi parte yan ng pagdidisiplina ng Panginoon para matuto sila. Tama? Tama? May kausap? Yung sabi dyan, no? Bilang tunay ng Diyos. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Lahat ng anak na nagmamahal, dinidisiplina ang kanilang mga anak. Pinapaalala po sa atin ng talatang ito na meron pong consequence o kabayaran yung mga maling choices na pinipili ng ating mga anak. Kailangan nilang matutunan kung ano ang tama at ang mali. Ang isang mabuting ama, dinidisiplina po ang kanyang anak. Ang purpose po ng kanyang pagpaparusa ay para turuan ang kanyang mga anak. Andiyan pa kayo. Sabi ng Bible, Hebrews 12:10-11, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. Para saan daw? Sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Napansin nyo ba yon? Nakagawa ka ng kasalanan, lumayo ka sa Lord, parang lalong nahirapan ang buhay mo. Masakit o masakit talaga? Masakit. Tama, hindi masaya yon. Pero yan po ay paraan ng Diyos. Tingnan nyo ha, tinutuwid tayo, hindi ito nakakatuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay or training sa matuwid na pamumuhay. Kaya ka dinidisiplina ng Diyos kasi gusto kanyang ituwid, gusto kanyang itama, gusto kanyang itrain na maging maayos. Ganon din naman ang isang mabuting ama. Dapat dinidisiplina ang mga anak kasi gusto natin silang itrain sa matuwid na pamumuhay. May kausap pa ako dyan. Kaya kung hindi ka nadidisiplina ng anak, kung pinapabayaan mo lang yung anak mo, pabaya kang ama, alam mo yung anak mo hindi po lalaking may takot at pananampalataya sa Diyos. May kausap pa ako dyan. Hello? Pero mga tatay, makinig kayo mabuti. May tamang paraan ng pagdidisiplina. Hindi po pwedeng palo na lang kayo ng palo kung saan-saan. At hindi rin naman pwedeng puro bibig na lang ang ginagamit ninyo. Ang tawag dyan, abusive father. Yung pinaparusahan talaga yung anak, tinitiwarik, binibitin, sinasako,
Di ba? Tapos nilulublob sa tubig. Hindi po ganon. Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? So mga tatay, nanay, pag magdidisiplina kayo ng anak, huwag dapat silang magrebelde sa inyo. Disiplinahin nyo sila ng may pagmamahal. Amen? Ano yung number 1? Papa, number 1. Provider, number 2. Assure. Pangatlo, pardon. Ang isang tatay, nagpapatawad. Matthew 6 verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pinapaalala sa atin ang talatang ito na ang Diyos Ama natin na nasa langit ay nagpapatawad. Kung siya po ay nagpapatawad, dapat tayo rin ay nagpapatawad. Makinig kayo mabuti, ang pagpapatawad po, it is very crucial sa isang ama, sa isang tatay. Bakit po? Kasi po hindi madaling magbitaw ng sorry o ng patawad ang isang tatay. Malungkot kayo dyan Tama? Kasi ang mga tatay may mga ego yan, may mga ego. Diba? Hindi ako magsusorry, tatay ako. Ako ang head ng tahanan ng ito. Ako ang ulo ng bahay na ito. Ako dapat ang masunod. Di ba may mga ganong mga tatay? Kaya crucial po yung pagpapatawad. Ang isang perfect father, kagaya ng Heavenly Father, nagpapatawad po. May kausap pa ako dyan. Pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus na dapat tayong magpatawad because forgiveness is not an option but a command. Ang pagpapatawad po ay utos ng Diyos. Dahil ang Diyos Ama nating na nasa langit, pinatawad tayo at pinawalang sala. So inaasahan niya na tayo rin ay dapat magpatawad sa iba. Maraming pamilya ngayon, ang problema nila, kung babalikan natin, alam nyo kung ano? Unforgiveness. Kulang sila ng pagpapatawad. Kaya nga po dapat ang isang tatay ma-develop po sa kultura natin yung pagpapatawad. Kahit na hindi ikaw ang may kasalanan, dapat akuin mo. Mga tatay, tingin kayo sa akin, you are the head of the family. Sabi ng Bible, ikaw ang leader ng bahay ninyo. Kaya pag nagkaroon ng problema sa pamilya, hindi kasalanan ng nanay, hindi kasalanan ng anak, kasalanan ng ng kapitbahay? Kasalanan ng tatay. May kausap pa ako dyan. Pag nagrebelde ang anak, sino daw po may kasalanan? Tatay. Pag naghanap ng ibang asawa, sino may kasalanan? Si Brother Gerson. Sino may kasalanan? Tatay. Bakit? We are the head of the family and God expects you to lead your family. Amen? May kausap pa ako dyan? Kaya dapat ma-develop sa atin yung kultura ng pagpapatawad. Sabi ng Bible, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga ambigat, di ba, mga kapatid? Kung hindi nyo po, kung hindi niyo pinapatawad ang inyong kapwa, ano sabi? Hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga... Can you imagine? Kung yung kasalanan ng kapwa mo hindi mo pinatawad, yung kasalanan mo hindi rin patatawarin ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung ikaw may taong nagkasala sa iyo at nagbibigayan na sa offering, iwan mo yung offering mo at lapitan mo yung taong nagkasala sa iyo at humingi ka ng tawad. Bakit? Kasi yung handog mo sa Panginoon, hindi po yan tatanggapin ng Diyos kung meron kang hindi pagpapatawad sa iyong puso. Pag-isipan nyo mabuti, sino pa ba yung mga taong hindi nyo napapatawad? O yung tatay mo, siguro patay na pero hindi mo pa napapatawad, siguro patawarin mo na. I-let go mo na. O kung yung may anak ka, nagrebelde sa'yo, hindi mo pa napapatawad,
patawarin mo na. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Yung may utang sa'yo, patawarin mo na. Pero dapat magbayad mo na siya. Andiyan pa kayo. Nagkausap pa ako dyan. Tingnan yung sabi ng Bible. Sa awit 103 verse 8 to 12, bakit dapat tayo magpatawad? Kasi po si Yahweh o yung Diyos ay mahabagit, mapagmahal. Puno ng awa ang Diyos natin at mapagmahal. Hindi po siya madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi po niya kinikimkim. Ano ibig sabihin ng verse na to? Okay lang po na magalit ka. Pero dapat hindi mo tinatanim at kinikimkim ang iyong galit. Sabi nga ng Bible, kung kayo mag-asawa, nag-away, nagkaroon ng tampuan, nagalit, huwag mo pong hahayaan na lulubog ang araw na hindi kayo nagkakaayos. Amen. Malungkot kayo dyan. Ito yung kasunod. Ano sabi ng kasunod? Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Ito po ay isang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan po yung willingness ng Panginoon na patawarin tayo kahit napakalaki ng ating mga kasalanan. Yung kanyang pagpapatawad ay nakabase po sa kanyang habag at biyaya. At ito po ay umaapaw sa pag-ibig. Maraming mga tao po ang naghahangad na patawarin sila. Kagaya po nung isang, true to life po ito, isang kwento po ng tatay sa Brazil. Lumapit po siya sa isang radio station kasi lumayas yung anak niya, ang pangalan ay Paco. Lumayas po yung anak niya kaya lumapit siya sa radio station at pina-announce niya na, anak, patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Kung pinapatawad mo ako, pumunta ka dito sa radio station na ito. Alam niyo nangyari? Kinabukasan, ang dami pong tao na nagpunta sa radio station. Pero hindi po yon pangalan ng anak niya. Ibig sabihin mga kapatid, maraming tao ang gustong patawarin sila. Maraming mga tao ang nag-aantay ng pagpapatawad. May kausap pa ako dyan. It's amazing thing na yakapin po natin ang isang katotohanan na tayo po ay pinatawad at patuloy na patatawarin ng Diyos Ama nating nasa langit. Kaya sayang wala yung mga anak natin, mga kabataan na naririto. Alam ko na meron silang mabibigat sa damdamin, mga magulang na hindi pinapatawad. Bagamat ganun ang klase ng kanilang magulang, dapat patawarin pa rin natin sila. Kasi nga yung Diyos Ama nating nasa langit, pinatawad din tayo. Amen? Pang-apat, yung word na passionate. Ang isang tatay daw po dapat ay passionate. Yung mga tatay dito, tatay, passionate dapat tayo. Alam niyo po ba yung salitang passionate? Galing po yan sa Latin word na passion. Ibig sabihin, sacrifice. Kaya yung papanorin nyo yung Passion of Christ, ibig sabihin yan, sacrifices of Christ. Yun ang ibig sabihin yan. Ang isang tatay dapat nagsasakripisyo. Yung mga tatay dito. Diba yung kahit wala ka nang makain, isasakripisyo mo para sa iyong anak. Yung kahit nagkakanda kuba-kuba ka na sa kaka-overtime, okay lang para meron tayong mapakain sa ating mga anak. Yun po yung isang perfect father. He is passionate, full of compassion. At hindi lang puro anak, dapat passionate ka rin sa asawa mo. Nagsasakripisyo ka sa asawa mo. Pakitingnan kung katabi mo asawa mo ngayon. Nagsasakripisyo ka rin sa asawa mo. Pastor, puro sakripisyo na nga lang eh. May kausap pa ba ako dyan? Yung sabi ng Bible, tingnan nyo ha. 1 John 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ganyan po kalaki ang pagmamahal ng ating Panginoon.
Bakit po? Kasi tinatawag kanyang anak ng Diyos. God is so passionate. No? Full of sacrifices. Bakit po? Kasi tayong lahat tinuring na kaaway ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Pero dahil sa pagmamahal, nagsakripisyo po ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. God is so passionate. Bagamat sa Diyos, bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao para ikaw at ako ay maligtas sa tanikala ng kasalanan at malipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Kaya tinuturing kang anak ngayon ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Tinatawag kanyang anak ng Diyos. At siya yung ating tatay. Well, makinig kayo mabuti. Pakinggan nyo to. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang po? Sabi ng Bible, John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ang magiging anak lang ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 4, malapit na ako matapos. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sinasabi sa atin ng Diyos na ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo bilang katubusan upang ikaw at ako ay maging anak ng Diyos at siya yung ating maging Ama na nasa langit. So kung wala na ang tatay mo ngayon, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, siya na ngayon ang Ama mo na nasa langit. You have a perfect God and you are now called child of God. At yan po ay isang malaking pribilehiyo sa Panginoon. Hello? Ang kailangan mo lang gawin, make sure na yung pamilya mo at ikaw ay connected sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating perfect Father in heaven. Ulitin natin, ano po yung Papa? Letter P, provider. Letter A, assures. Letter P, pardon, nagpapatawad ang isang perfect Father. Pang-apat na P, passionate. And lastly, mga kapatid, ang isang perfect Father, our Heavenly Father, He is above all. Sinabing above all, preeminence, pinakamataas sa lahat. Ang Diyos Ama natin na nasa langit, siya po yung pinakamataas sa lahat. Tingnan yung sabi ng unang talata, Matthew 6:9. Ganito daw tayo dapat manalangin, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Yung word po na hallowed be your name, ibig sabihin yan, ang Diyos Ama, a perfect God, He is superior. Wala po siyang kapantay. Nagkakaintindihan tayo. Dahil wala siyang kapantay, nag-iisa siya, anong kailangan nating gawin? Dapat natin siyang sambahin. Yung salitang sambahin, galing sa word na hagyaso sa original language ng Bible. Ibig sabihin, gawing banal, ihiwalay, ibukod, papurihan, at bigyan ng karangalan. Ang kabaliktaran niyan, pag binabaliwala mo ang Diyos Ama natin sa langit, pag binabaliwala mo siya, ibig sabihin, hindi siya yung priority, hindi siya yung importante sa iyo. May kausap pa ako? Ayos pa ba kayo dyan? Kapag tayo po ay namuhay sa kaparaanan ng Panginoon, napaparangalan po yung Diyos Ama natin sa langit. And a good father, ang isang mabuting ama, dapat po ilid niya ang kanyang pamilya para siya po yung maging example para makita ng kanyang buong pamilya kung paano dapat papurihan, kung paano dapat paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat yung tatay mismo nakikita sa kanila yung pagmamahal nila sa Diyos. Naalala ko si Ezekiel, yung anak ko, nung bata ako, yung bata siya, hindi pala yung bata ko, anong gusto mo paglaki? Sabi niya, gusto daw niya maging pastor. Natuwa ako, bakit? Kasi nakikita niya yung ginagawa ko para sa Panginoon. Dapat tayo rin makita sa atin na dapat yung tatay ang naglilid sa kanyang pamilya, na ilapit yung kanyang pamilya sa Diyos. Kakaintindihan tayo? Mga kapatid? Hello? Dapat ang Diyos ang priority ng ating pamilya. Dapat nakikita yan sa atin. Dapat nagiging lifestyle yan ng isang tatay at ng buong pamilya. Kung ano ang minamahal po ng tatay,
Yun po ang ginagawa ng anak. At asahan nyo, yun magiging ganun din ang inyong mga anak. Kung wala kayong time sa Lord, yung mga anak nyo wala rin time sa Panginoon. Kung yung tatay nila nag-iinom, nagmumura, nagsusugal, ano asahan nyo? Yung anak nila magiging ganun din. Magiging sugarol, manginginom, lasinggero. Kasi nakikita po yan. And ang role ng isang tatay, ng parents, ang pinaka-importante sa lahat, number 1, modeling. Nakikita sa atin. May kausap pa ako? Importante po yung modeling. Bakit po? Bigyan ko kayo ng example. Pwede ba tayo lahat bago tayo matapos? Ayan. Tingin kayo lahat sa akin, bakit mahalaga po yung modeling sa pamilya? Tingin lahat sa akin. Pag sinabi ko ng 1, 2, 3, alam na to ng iba, pero sa hindi nakakaalam, pag sinabi ko ng 1, 2, 3, palakpak po tayo. Okay? Tingin kayo lahat sa akin, nakatingin na kayo? Nakatingin na, nakatingin? Yung taas nga po na kamay, yung hindi nakatingin. Kung nakatingin na kayo, bilang tayo. Pag sabi ko ng 3, anong gagawin? Papalakpak. Okay. 1, 2. Ba't kayo pumalakpak? Ba't kayo pumalakpak? Ano sabi ko pagdating ng 3? Papalakpak. Ba't po kayo pumalakpak? Kasi po, nakatingin kayo sa akin. And that's modeling. Kung ano yung ginagawa mo, gagayahin din po ng anak mo. Kung gumagawa ka ng masama, automatic gagayahin din yan ng anak mo. Kung anong nakikita nila sa iyo, gagayahin din po yan ng anak ninyo. Kaya sabi ng Bible, makakaupo na kayo, maraming salamat. Kaya sabi ng Bible sa Deuteronomy, pakinggan nyo to bago ako mag-end, importante ito. Dapat kung paano ka umupo, kung paano ka humiga, kung paano ka kumain, kung paano ka tumayo, dapat napaparangalan ang Panginoon. Utos po yan ng Diyos sa mga magulang. Sabi niya, mga magulang, dapat parangalan ninyo si Yahweh na inyong Panginoon kung paano kayo umupo, humiga, tumayo, or kumain. Dapat sa lifestyle ninyo, nakikita sa inyo na pinaparangalan ninyo ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot na survey, mas maraming babae ang nasa church kaysa sa mga lalaki. Amen. Mga tatay, mas marami daw pong mga babae ang nagpupunta sa church kaysa sa mga lalaki. And then nag-e-expect kayo na yung anak nyo magiging mabait. Nag-e-expect kayo yung anak nyo makakaahon sa kahirapan. Hello? Mga tatay, you are the leader of your family. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 10, in-emphasize po sa atin, dapat unahin natin ang kaharian ng Diyos. Dapat siya yung ating priority. Dapat alam ng mga tatay ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Pag inuuna nyo ang Panginoon, ibig sabihin, He is above all. Siya po ang pinakamataas sa inyong buhay. Ano man ang sabihin niya, ano man ang gawin niya, yung action ninyo ay nakabase sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. And ano ba yung kalooban at kaparaanan ng Diyos, mga tatay? Lagi natin siyang papurihan. At pag ginawa nyo yan, yung pamilya ninyo hanggang sa ika-4 na generation, magmamahal at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, before we end, recap lang tayo. Ang isang perfect father, tandaan natin, Papa. Ano ibig sabihin ng Papa? Number 1, provider. Number 2, He assures. He protect the family. Number 3, He pardon. Nagpapatawad po ang isang perfect father. Pang-4, ang perfect father, He is passionate. Marunong magsakripisyo para sa kanyang pamilya. And panghuli, ang isang perfect father who is our Father in heaven, He is above all. Siya po yung pinakamataas sa lahat. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, salamat sa Lord, pinatigil niya ang ulan. Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Makakauwi ng maayos sa mga kapatid ko na naririto. Sa gabing ito, manalangin tayo. Tayo po ba ay isang perpektong tatay? Or kung ikaw hindi ka nakaranas ng isang perfect father,
Wala kang tatay o yung tatay mo, abusive father, absentee father, nandyan nga pero hindi mo maramdaman na tatay. Mga kapatid, it's about time. May pagkakataon silang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ninyo. Kaya sa gabing ito, let us all pray na ang lahat ng tatay sa bansang Pilipinas ay maging kagaya ng Diyos Ama na nasa langit. He is a provider, He protect or He assures the family, He pardon, nagpapatawad, at passionate, marunong magsakripisyo para sa pamilya, and kagaya ng Panginoong Yesus, ng Diyos Ama natin nasa langit, He is above all. Kinikilala ang Diyos bilang pinakamataas sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga katatayan na naririto at kananayan. Panginoon, maging sa makakapanood ng video na ito, Lord, dalangin namin na ang lahat ng mga tatay ay maging kagaya ng isang perfect Father, our Heavenly Father who is in heaven. Dalangin namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng leadership in the family, na madadala namin ang aming pamilya sa iyo, mapangungunahan namin ang aming pamilya sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng tatay sa buong Pilipinas at sa buong mundo at sa lahat ng New Life family, ang lahat ng tatay ng New Life, i-bless mo, Lord. Patatagin mo, palakasin mo, palalimin mo sa kanilang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng kapatid ko na naririto. Ano man po ang pinagdaraanan nila sa oras na ito, Lord, i-provide mo po yung kanilang pangangailangan because you are our Father who is our great provider. Proteksyonan mo po sila kung may mga problema silang kinakaharap ngayon. Tigit sa lahat, patawarin niyo po sila kung sila po ay nagkasala laban sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. God bless you all.